Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo, ipakita itong Facebook reel ni Dennis Amore Cañares. Tungkol ito sa nangyaring Cebu Rally. Nandun si Pangulong Marcos Jr. at nandun ang Governor Gwen Garcia sa kanyang speech. Pinagmayabang niya na natupad na ni Pangulong Marcos Jr. yung pangako niya na 20 pesos per kilong bigas. Tinatanong niya yung audience kung sino ang gustong magbili o mapalit. Merong nagsabing kami, kaya lang hindi siya kontento. Maraming tao na hindi nag-respond. Kaya sabi ko, kamo, ayaw nyo mapalit, wala mo ilabot. Ayaw nyo, hindi kayo kasama. Kasi ang mga tao, hindi, siguro, napurnada. Dahil one day lang yung pagbenta, after that, wala na. May 1 lang. Then, ni-expect ng mga tao na tuloy-tuloy ng pagbebenta, wala. Hintayin pang matapos ang eleksyon. So, nawala na. May bugnaw na. Nanlamig ng mga tao. So, pakinggan natin. Ferdinand Marcos Jr. iyang gituman ang iyang saad. Promise fulfilled. Mapalit na. Human sa eleksyon, Mayo 13, linya na mudaan kay nakaset up na. Kinsay buot mupalit ni ining 20 pesos ang kilo sa bugas. Ayan, ang hina. Hindi mo palit. Pakoy labot ron. Ang hina ng response. I-compare nyo sa, ulitin natin Iyang gituman ang iyang saad. Niya na. Mapalit na. Human sa eleksyon, Mayo 13, linya na mudaan kay nakaset up na. Kinsay buot mupalit ni ining 20 pesos ang kilo sa... Ayan, nakaset up na. Ayan. Na-fulfill na ang promise ng Pangulo after election. Pila na kayo. Sino ang gustong magbili? Yung response ng mga tao, mahina. bugas. Kamu di mo palit? Pakoy labot ron. Sa dami ng tao sa venue, kakaunti nag-response na gusto nilang magbili. Kaya, kamo, ayaw nyong magbili. Wa mo ilabot. Hindi kayo kasama. So, parehas din sa, mayroon isang okasyon din, ang gobernadora, represent niya ng Cebu, tayo ang we made. Tayo ang nakakontribute, the 17th President of the Republic of the Philippines. Ina-expect niya, papalakpak ang mga tao. Kaya may pumalakpak ka kaunti. Sabi niya nga, hoy, ang bitar naman. Sige, palakpak! Inutosan niya ang mga tao na mo palakpak. Ay, grabe. Hindi mo na mailat ang taga Cebu. Isa pa, yung isang bayan sa Cebu, nagpunta siya doon, nag-i-speech. Mamaya, mga tao, sumisigaw na, Duterte, Duterte. Sabi niya, di ko makadungog, di ko marinig. Nagbungol-bungolan na. Kaya, bakit? Ang mga tao sumisigaw ng Duterte, Duterte. Dumadagundong. Iba kung yung galing sa puso, yung pagmamahal mo, yung suporta mo, hindi mo na kailangan pang tawagin o ilid yung mga tao. Lumalabas na lang kusa. Duterte, dumadagundong. Ito, mga rally nila. Nakikita mo, napipilitan lang eh. Kasi mga tao dito, baka mamaya may ayuda. Kaya nandyan. Kaya lang, wais ng tao ngayon, tinatanggap ang ayuda, kaya lang pagdating sa balota, tignan lang natin. Basta, wala lang dayan. Sana malinis ang eleksyon. Makikita natin ang tunay na simpatya, tunay na sentimento ng taong bayan, lalo na Cebu, Visayas and Mindanao. Overwhelming ang suporta sa mga Duterte, Visayas and Mindanao. Bakit? Yung survey ng Pulse Asia, ang rating
ni President Marcos sa Mindanao muna, only 4% yung kanyang trust or approval rating. Napakababa, 4%. Lalo na si Speaker Martin Romualdez, 2%. Si BP Inday Sara, 97%. Pagdating sa Visayas, 70% ang trust and approval rating ni BP Sara. Samantalang si PBBM, only 29%. Si Romualdez na taga Bisaya mismo, 39% lang. And mind you, ang pinaka-credible o isa sa mga kapanipaniwalang mga survey, itong Pulse Asia. Kung ibang survey, Okta Research, Tangeray, I'm sorry, hindi ako naniniwala doon. Ito, mga Pulse Asia, SWS, WR Numero, Publicus Asia, yun ang mga pinapaniwalaan ko. So, ayan. Mahina ang response. Kayo, ayaw nyong bumili, sabi niya sa isang side na tahimik. Wala kayong labot, wala mo'y labot. Di ba? I don't know, how do you call that one? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Lensky Nayans, ilad na sad. Ilad yung ano pang Tagalog ng nailad? Naloko, panloloko. Albert Masong, Gob, dapat tanang klase sa bugas, tig 20, mauna iya isa, dapat market 20 tanan dili NFA. Yun. Ang promise, lahat makabili. Ang nangyayari ngayon, ang makakabili lang mga vulnerable sectors of society. Although, kailangan nila. Four-piece beneficiaries, indigents, kailangan nila. Senior citizens, kailangan. Solo parents, kailangan nila. PW, kailangan. How about the working class? Yung mas nakakarami. Yung mga nagbabayad ng buwis. Yung mga minimum wage earners, kailangan din nila. Nung nag-promise ang Pangulo nung election 2022, kanino siya nag-promise? Di ba sa lahat? Bakit vulnerable sectors lang? Natupad ba ang promise o hindi? To me, hindi natupad. Tapos, bakit NFA rice na-stuck na ng 6 months? Mabubulok na yan eh. Mapipilitan nila talagang ibenta. Tapos, highly subsidized. Natuman ba o na-fulfill ba ang promise? Siguro, na-fulfill. Kailan yung full? Instead na F-U-L-L, fulfilled. Hindi, F-O-O-L, full, nanloko. Fulfilled promise. Kasi, tiniming ng eleksyon, mabuti ang desisyon ng COMELEC na huwag kayong magbenta. Bawal yan sa batas. Natakot silang makasuhan. Kaya, wala nang benta ngayon, isang araw lang. So, hopefully, bebenta na kayo after election, sabi nila hanggang December 2025 lang daw. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.